Samantala, karapatan, seguridad sa trabaho at sahod ng mga manggagawa. Kabilang sa mga tinalakay sa pagharap sa iba't ibang labor groups ng Presidential Trade and Investment Mission mula sa Estados Unidos. May report si Sujin Kim. Rise and shine, Sujin. Positibo ang pananaw ni Kiko sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa para manghikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Alam ni Kiko ang hirap na pinagdadaanan ng isang naghahanap ng trabaho. Lalo't sa susunod na linggo ay magsisimula pa lamang siya bilang isang admin assistant sa isang kumpanya sa Quezon City. Tingin ko maganda naman kasi mas maraming opportunity para sa mga naghahanap ng trabaho. Ganun. Kailangan kasi maraming Pilipino ang walang trabaho. Si Alvin naman, 11 taon na OFW sa Saudi, balik Pinas na bilang motor taxi rider. Pero sana nga nakakasawa na rin yung hirap mag-apply ng trabaho dito, lalo yung umabot ka na sa medyo mga 40 na pataas, yung pahirapan na po kung gano'n. Sa pakikipag-usap ni U.S. Commerce Secretary na si Gina Raimondo sa mga kinatawan ng kilusang paggawa sa Pilipinas, ang TUCP, Sentro, FFW, PS-Link at BIEN, tinalakay nila ang mga karapatan ng mga manggagawa. Pinangunahan ni Secretary Gina Raimondo ang kauna-unahang Presidential Trade and Investment Mission na pinadala mismo ni U.S. President Joe Biden. Dala mo ang mga investor at mga negosyante ng Amerika. Pero ito ang aming issue, na hindi nyo iiwanan itong kapakanan, igagalang ang karapatan ng mga manggagawa. Pinag-usapan ng mga kinatawan ng kilusang paggawa ang lagay ng trabaho sa bansa, kabilang ang seguridad sa trabaho at sahod ng mga Pilipino na hindi umano'y sapat sa araw-araw na pamumuhay. Although the U.S. now wants the Philippines to be the investment priority of choice, kailangan labor rights has to be respected. Anila, lubos na ikinababahala ni Secretary Raimondo ang lagay ng karapatan ng mga manggagawa sa bansa. At mismo si Secretary Raimondo ang tumitiyak na itataas niya ang mga isyu ng mga Pilipinong manggagawa, mula sa red tagging hanggang sa extrajudicial killings. Sabi ho ni Secretary Gina Raimondo, she is very concerned. And we can quote her now directly. Kabilang na din sa isyong tinalakay ay ang ilang mga violation sa karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng ilang mga American companies. Binigyang halimbawa ang pagiging union-averse o ang paglilimita sa mga unyon ng ibang American companies. Siniguro ni Secretary Raimondo ang paninindigan ni U.S. President Joe Biden sa pagpapairal ng trade unionism at ang pagsusulong sa mga trade policies na magpapaangat sa hanap buhay ng mga Pilipino. Samantala, ipinaglalaban din ng kilusang paggawa ang dagdag sahod. Anila, ang nakaraang aumento sa sahod ay para lamang humamol sa inflation. Ang hinihingi ng mga manggagawa ay patas at makatarungang sweldo na 150 peso wage increase. Nahabol lang natin yung real value ng sahod nila na kinain ng inflation, kinain ng rising cost of living. So, kahit yun man lang as a starting point. Giit pa ni Alvero, ang mababang minimum wage ay nagdudulot ng pagkabansot at malnutrisyon ng mga bata. Hindi mapapalaki ng malusog at competitive ng mga minimum wage earners ang kanilang mga anak. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.